Magandang universe. Ako si Iko. Ako naman si Matt. Ay naku Matt, ano ba nangyari sa bansa natin ngayon? Mula noon hanggang ngayon, bumabaha pa rin ang mga katiwalaan sa paligid natin. Mukhang wala talagang pagbabago. Meron ba? Wala. Yun nga, tanong ko, may Oo. nagbago ba? Wala nga eh. Kaya kita mo na naman, sumulpot na naman itong mga rally. Sunod-sunod. At itong nakaraan nga, itong Bonifacio Day, November 30, mapapansin mo. Andyan ang mga nagrally at saka sa People Power Monument. Okay naman yan ha. Dapat lang naman dahil nakakagalit yung katiwalian yan. Ang daming bumaba. Yearly, all year round talagang baha sa kanila. Low tide o high tide, pare-pareho, walang nangyari. Tama naman. May punto naman eh na magalit. Kaya lang ang problema, pumasok na naman sa rally sa Luneta. Pansinin mo, pumasok na naman yung kaluluwa ni Joma Sison. At dyan na naman yung sigaw, yung mga slogan na burokrata ka. Kulang na nga lang, imperialismo, feudalismo eh. Ano ba naman yan? Totoo naman yung burokrata kapitalismo kasi yan mismo yung corruption sa government. Yung mga officials ginagamit na parang milking cow yung ating gobyerno. Tama. Pwede mo naman sabihin ng simple, burokrata kapitalismo. Diyos ko po, may kumanta pa ng international. May hammer and sickle na naman. Andyan na naman. Kaya nga inaakusahan tuloy sila. Andyan na naman ang komunista. Papasukin na naman tayo. Nagtaging, bawal yan. Hindi. Katotohanan naman eh. Ako, galing tayo dyan eh. Yung masa lang, yung mga magnanakaw lang, yung makulong si ganito, makulong ng mga senador, congressman. Hindi eh. Pero ang tanong, sapat ba na makulong lang? Maski makulong yan, nandiyan pa rin ang corruption. Anong gagawin natin doon? Ako, anong ibig sabihin? Parang nasa sabihin? sistema na yan eh. Kumbaga, nasa jeans na yata ng mga trapo at mga politiko ang mangurakot. Yun na nga, anong gagawin natin? Sasabihin na naman, yung sinasabing People's Transition Council na naman, parang yung panahon na naman natin yan. Yan yung nakikitang isang paraan para maitawid yung sitwasyon mula sa sitwasyon na tanggalin yan Marcos, tanggalin yan si Sara. Tapos pansamantala may council na mag-aayos ng tamang proseso patungo sa mas maayos na takbo ng gobyerno. Naalala ko naman yung mga 80s ng mga estudyante, yung coalition government. Diyos ko, hindi yan papatok sa masa. Ang mangyayari dyan, tatalikuran tayo. Tapos ginawa pa nitong mga kaliwa na sa Luneta. Sara Marcos resign. Mali ka agad eh. Ba't naman mali? Tama nga eh. Ako sa tingin ko, kung taktika ang gusto mo, di dapat Sara lang muna. Kita mo, hinigpitan sila. Sinita na sila ng Philippine National Police. Pinalaya sila. Kung ganun kababaw naman ang gobyerno natin, walang mangyayari talaga dyan. Kasi parang kinatakasan nila yung sitwasyon. Para bang i-suppress nila yung wala kang magagawa. Oo, ganun talaga. Kita mo, mas pinabayaan sila sila Kiko D. Aquino, mas matagal sila. Eto, tanggal agad sila sa Luneta. Hindi naman natuloy pa rin naman. Natuloy pa rin naman yung pagkilos doon. Pero kita mo, pagdating sa ang sigaw nga nila, Minjola. Kung gusto mong pag-resignin si Sara, di dapat meron din sa office ng BP? Bakit pwede sa Minjola? Rin naman. Kasi siyempre, sino ba yung pinaka number 1 na leader ng bansa? Para symbolic lang naman yung Minjola. Sa bagay, pero symbolic yan. Ako nakikita ko yung may EPG pa sa may Clarim Recto. Hammer and sickle, Soviet. Ano ba naman yan? Pwede naman Caldero, Sandok, Arinola ang kanya-kanyang art yan, kanya-kanyang expression yan ng ideya. Hindi nga abot ng masa, hindi abot ng simpleng mamamayan. At saka eto na naman yung panahon na naman nga na, alam mo pa, taas ka maupa, kaliwa. Diyos ko naman. Hindi, at saka yun, mabalik tayo dun sa People's Transition Council. Gusto mong tanggalin si Marcos at ipapalit mo. Ito yung proposal nila. Pero hindi yan yung permanenteng dapat na manungkulan. Anyway, tama na itong mga kalokohan. Parang ang malaga may nasabi tayo kayo dyan sa mga viewers natin dyan. Comment down anong tingin nyo sa nangyari sa lipunan natin at mga pagsasabi namin. May kwenta ba? Ganun. Ay, nako. Tama!